Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na po pumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Opo. Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boss A eh. Paabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Idaan natin sa court night dahil hindi basta-basta ang makalaban natin night. Ipagdadasal ka namin maging. Bukas ang DOJ na gawing state witness sa pagkawala ng 34 na sabungero, ang mismong sospek na umamin, na itinapon nila sa Taal Lake ang mga bangkay. Ayon sa sospek na si alias Totoy, na gusto na niyang tumistigo ngayon, at ibulgar ang mga mastermind sa mga nawawalang sabungero. Aniya, nasa 20 pulis ang sangkot, at nasa likod ng missing sabungero. Bago matapos ang buwan, ay posible raw maisiwalat na niya ang lahat tungkol sa kaso, na 4 na taon nang hindi nabigyan ng hustisya. Sinabi kasi ng sospek na si alias Totoy, na handa umano niyang isiwalat sa korte, ang lahat ng kanyang nalalaman, at mga pinakatago-tagong sekreto, ng utak ng krimen. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung huhukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon. Pati mga drug lord, killing me suple. Ang killing me suple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan, yari tayo dito kay bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan sila lahat, bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga polis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung sibilyan or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, mga 20 yan, nasa 20 yan sila. Palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. So ngayon, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak bago matapos ang buwan. Siguro sisikapin naman ng otoridad na siwalat ang lahat. Alias RV. Pwede bang mag-share ka sa amin sa nangyari? Noong January 13 po, may laban po kami sa Manila Arena, 6-tag derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo kaya hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna pangalan mo. Pangalan mo. Ako po si Denmark Sinpuego. Edad? 23 years old po. Taga saan?
taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, MacJJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng Cock House, meron pong walong security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa babalang po ng Cock House namin. Ang Cock Anong House po, nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin ito sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta po ng Cock House, meron na pong walong security na nandun na po sa may tapat lang ng Cock House namin yung iba po, nandun po sa loob ng Cock House ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng Cock House ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mask. Ha? Mask po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pakipan. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo. Ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa Cock House 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung Cock House nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa Cock House. 4 po yung pumasok dun sa loob ng Cock House ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng Cock House, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa Cock House nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay.
Kasama doon sa Andy Velasco. Sige, sige. Apo, sir. Di, maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Arena, papunta pong cockhouse nila. Okay. Hindi na po nakarating ng cockhouse si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos ginawa lang po yung dala-dala niyang When you say binaba, saan binaba? Binaba na po ng basement, Basement ng ano? Manila Arena po. Manila Arena. Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na cockhouse Okay. sa 32G po. Ngayon po, binaba pa po sila ng basement. Ngayon po, nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlo Sabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cockhouse ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cockhouse, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cockhouse, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, meron pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano mo dito yung last meeting Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos Bayog. Andito rin yung si Bayog. Sabala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Starquest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturan ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit?
Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? Iklaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may cock house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Berhilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na ano kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Tapos ano pa? After that? Pagkatapos niyan, ano bang nangyari? Nung nalinis na po yung cock house nila, ando na lang po kami sa cock house din po namin. Hindi na po lumabas. Mr. Chairman, Yes, sir. mag-devil's advocate lang ako, not, Yes, sir. not for anything. Ano. Paano mo nakita lahat ito? Bali po mayroon puro nung dinatnang ko po kasi galing po ako ng smoke area. Pagbalik ko po ng cock house, nakita ko po may mga security na puro na walo katao. Ngayon po, nung pumasok po ng cock house namin, kasi po malapit lang naman po yung cock house ng biktima, 32 po kami, 33 po sila. Nakikita po namin yung mga nadaan po na security. Wala naman pong face mask. Sandali. Bakit ka naging sobrang curious o interesado? Kasi sabi mo kanina sinundan mo pa, di ba? Meron ka ba nakitang unusual kaya ka naging interesado? Wala naman po. Bali po kasi yung mga tao Pero natural ka ba talagang gano'n parang mausyoso? Hindi po. Yung mga tao po kasi na yun, kilala ko po talaga. Mga kaibigan ko po yung mga nawala. Hindi, pero kung wala ka nakitang unusual, bakit kailangan sundan mo? Ano po kasi, yung doon po sa nawala po ng mga tao, yung kapatid ko po, minsan po nasama po ron sa grupo po na yun. Ngayon po, ang naisip ko po nung makuha po sila ng security, paano na lang po yung kapatid ko yun nandun. Kaya po sinundan ko. Yeah, salamat. Salamat po. Gusto ko establish kasi yung parang sobrang interesado ka, wala pa namang unusual. Wala po. So, sige, salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Sige lang. Basta lalabas ang katotohanan dito. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tania Rizal, di ba? Bali po, si James po at saka si Velasco, nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos Taga saan ka nga? po, Taga saan ka? taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tania Rizal. Tapos yung mga most of them, itong nawawala, Sampaloc, Tania Rizal din. Apo, So, isang baryo lang kayo, isang barangay. apo. Magkakilala kayo doon. Bali po, nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Sa DJ, before you proceed, salamat ha. Before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi parang pareho ang pareho ang, kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. So, yung dalawa na si Mr. Alvin Indon at si Mr. Darwin Indon, sino mas matanda sa yung dalawa? Alvin? Ako po. So, pwede kang mag-share dito sa committee na ito, yung mga nalalaman mo about sa kaso ninyo? Opo, sir. Sige po. Salita ka. Ako nga po pala si
Alvin Endon po, sir. Tiga Tanay Rizal po. Tanay, Rizal pa rin. Ah, Tanay, Rizal. opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao? Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, nung sinabi ko po doon sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi, ang kaduktong po daw noon, nasa Pila Laguna po. Sa Manila, sa arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po ang sabi po sa amin, alas 3 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Ngayon po, naghintay na lang po kami doon kaysa bumalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Tapos? Nung maghintay po kami, mga bandang alas 3 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. Tapos? Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos 1 tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, 1 talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. Tapos? Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. Tapos? Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchochope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, Sino yung nagsabi sa'yo? yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, bakakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan nyo po. Tingnan nyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi nyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos? Noong pong time na yun, nung magkaroon ng aperya po doon, yung pong mga uling laban po namin, hinold na po nila ang laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. Tapos? Nung hinold na po kami, may mga may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Kaya po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sa bungan po. Binabantayan na po kami doon sa may tent. Then? Nung pong binantayan po kami sa may tent, siguro po mga paalas 5, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm? Anong ginawa sa'yo? Sino? Hinalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si alias Dondon po. Dondon? Opo. Andito ba siya sa session hall? Si alias Dondon po. Saan? Nandito? Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? Hinalbot po niya ako sa batok po. Sabi,
subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh, wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then, Nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? Doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos? Nung doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. Tapos? Eh, nung pong sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kaming ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. Meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung Boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay Boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos? Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati nakarinig? yung mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito pagkahan tayo Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Risalio Tolentino po. Tolentino? Opo. Then, pagkatapos? Nung pong inamin ko, sinarch po nila. Sandali Kumsek, andito ba si Risalio Tolentino? Yung financer nila? Yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna. Kung wala, Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lisario Tolentino, isinarch po nila sa cellphone nila yung FB ni Lisario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon? Opo. Hindi mo si Dondon, ito patidugan. Opo. Sinong sinabihan niya? Yung pong
Pag-search po niya doon sa pangalan ng Lisario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh. Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. Tapos, Nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. tapos, Nung pong ngayon, sabi po, sige, ipasa nyo na yan sa PIB. pasa ninyo sa PIB po. PIB. Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag ano yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong sa amin, sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino nagsinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Navarrete? Apo. Sino yung Navarrete? PIB. Ha? PIB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Saan ba si Navarrete dyan? Navarrete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Navarrete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Navarrete, yung kuan mo. Navarrete, yung cover mo. Ang Navarrete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Navarrete ang pangalan niya? Balik ka muna dito. Thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Navarrete? Lang pong kami dalhin po nila Sandali, pagpunta niya doon, sinampalong niya yung yung pong yung magtatay po. magtatay, nakasibilyan siya, naka-uniforme. Nakasibilya po. Oh, paano mo nalaman na Navarrete na nakasibilyan na siya? Nung po malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po idalhin nila sa kulungan po. Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangan, Laguna po. Station? Police station? Pac-Base Laguna po ang nun. Ano? Pac-Base Laguna po. Base Laguna? Opo. Navarrete, ano itong Pac-Base na Laguna? Na dinala ninyo dito? Sir, wala po kaming pack-base po, sir. Ano yung sinabi mo Pac-Base? Yun po ang pagkakalam ko po, yung Pac-Base Laguna po sa sa Hindi, police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pac-Base. Pagsanhan, Laguna. Pagsangan. May Pagsangan po. So, police station yun ng Pagsanhan. Opo. Hindi Pac-Base. Pero nakalagay po sa acronet, nakalagay po pangalan, Pac-Base po. Sandali Pag magsabi ka Pagsanhan, Laguna, sir, spelling mo, Pac-Base. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi Pac-Base? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin yung bantay ng police po. Kasi po,
Hindi ka marunong magsulat, magbasa. Hindi po. Hindi ka marunong? Hindi po. Pero paano mo nalaman pakbase? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Bantay sa kulungan? Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Pulis? Yung pulis po. Naka-uniforme siya? Opo. So police station yon. Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo doon, Pagsanhan Police Station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa. Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. No, po ano, doon ko po nalaman yung mga pangalan nila. Sinabi po sa amin nung nakakulong doon, ganun yung tao ngayon, ganito pangalan yan. Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Tinandaan ko na lang po. Okay, tapos? Nung pong ano, kunin po kami, ang may head pa po sila dyan eh. Meron pa po silang head dyan. Head? Opo. Sino? Si Michael Calabaria po. Claveria? Opo. Ano, paano mo nalaman na head? Iyon po ang tinatawag nilang head na sila po ay sumusunod doon. Nakikita mo? Opo. Dito sa loob ng session hall, nakikita Wala mo? po. Ha? Wala po dito. Saan ba si Claveria? Si IDG. Yung Claveria. Patawag na ninyo. Bigyan niyo upuan dyan. Sige, habang hinihintay natin si... Sino? Michael? Tuloy mo muna, tuloy mo. No po kung kami kinuha po doon. Kasi siya po yung parang namumuno doon na pinakang under nila yung tatlo po. Noon po kami kinuha, habang kami nilalabas na po sa sabungan, ang sabi po niya sa amin, bakit si Boss Atong pa ang inyong ang inyong binangga? Hindi nyo ba alam, pader yun? Dapat hindi, iba na lang ang binangga nyo, hindi na yun. Sino nagsabi niyan? Si Michael Calabaria po. Claveria. Andiyan na, Claveria, wala pa. Nandito na po, Your Honor. Ikaw si Michael Claveria. Anong ranggo mo? Police Master Sergeant po. Ikaw ang team leader ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Hindi po, Your Honor. During that time po, si Police Lieutenant Henry S. Sasaluya po, Your Honor. Pero ikaw yung pinaka-senior ngayon. Yes. Andyan. Yes po. Sandali. Mag-out ka muna, please. Pakitaas lang po ang kanang mic. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong sinabi ni Claveria sa'yo? Noon po sinabi po sa amin ni Calabaria po na habang nilalabas po kami sa sabungan, sinabihan po niya kami na bakit si Boss Atong pa yung binangga namin. Bumangga po daw kami sa pader. Sabi na, Tapos? ang sabi ko naman po, nag-ano lang po ako na, sabi ko hindi naman po kami nag-chochope. Tapos sabi sa akin, hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo po. Totoo yan, sinabi mo yan, Claveria? Hindi po, Your Honor.
Again, I am reminding you na under oath ka, pulis ka, di ba? Sir, Huwag kayo magsinungaling dito sa committee na ito. yes po, Your Honor. For information po sa everyone, Your Honor, I would like to inform na nandito po na ito si Alvin Inden po, Your Honor. Nahuli na po yan way back 2015. Mamaya na, tatanungin kita tungkol dyan. Sige po, Your Honor. Nahuli na ito ng drugs noon pa, di ba? Yes po. At ngayon, kinasuhan na naman yun ng drugs. Yes, sir. Doon sa Pagsanhan, Laguna. Yes, sir. Pero hinuli ninyo doon sa Sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi po, Your Honor. It was a legitimate operation po, Your Honor. It was legitimate operation po sa ng bypass. Oo. Ganun na. Yes, sir. Alam mo, pagprangkahan tayo dito. Excuse me, Your Honor. Since ako naging chief PNP, sabi ko sa inyo, I am your number one friend. You are performing your duties properly, legally. Magpakamatay ako sa inyo. Didipinsahan ko kayo till death. Kapag ginagawa ninyo yung trabaho ninyong matino at legal, isusugal ko yung buhay ko para sa inyo. Pero pag kayo naman ay gumawa ng kalukuhan, illegal, I am your number one enemy. I am your number one enemy. Yan yung sabi ko sa inyo noon pa eh. Kaya sana huwag tayong maglulukuhan dito. Ha? Yan lang sa akin. I love you. You are my man. Kabaro ko kayo for how many years? Pareho tayong uniforme. Pero pag kalukuhan ang ginamit ninyong uniforme sa kalukuhan, goodbye. I am your number one enemy. Pagkahan tayo. Pero kung you are unduly accused by these people, I am here to protect you. Wala tayong may tago dito. Andyan si Lord. Nakikinig sa lahat ng pinagsasabi natin dito. Kung tayo nagsinungaling, alam ng lahat yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Kaya, magpakatotoo tayo. Huwag natin gamitin yung ating uniforme at sapa sa kalukuhan. Dahil doble ang ating pananagutan dyan pag tayo nagluluko. Sige, tuloy mo. Your Honor, yung po sa sinasabi niya na hindi po daw kami sa Sabungan na uli. May katibayan po ako sa Sabungan po kami inuli. Ng November 19 po ito. 2020 po. Ano ito? Pahingi po dito, sir. Thank you. Yan po yung Tagan po Your ba? Honor, yung pag nagpapasok po kami ng entry name. Owner, Cycross, entry name, Game Farm, Midnight Stagan, 12:30 p.m. So ito nagpapatibay na nandoon kayo sa Sabungan. Opo, Your Honor. Doon kayo hinuli. Opo. Ha? Opo. Tanungin natin si Julie Patidungan. Hinuli ba niyo talaga ito doon sa Sabungan? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po. Hindi. Opo. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po kung magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan. 3, 4 ang farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat?
ang media lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibok, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, big inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atonganga, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inonog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige. Sir? Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pag na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng yung dahas-dahas dito. Patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din dito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat.